So napakasimple ng buhay dito sa probinsya. Sa umaga maglalaba, sasampay kasi sinasamantala yung init para matuyo kaagad. Pagkatapos maglaba, magwawalis dito sa bakuran. Naglalaro yung mga aso. Pagkatapos magwalis, pupunta sa bukid. Mag-harvest ng upo. Kumbaga napakasimple lang dito sa probinsya. So kanina, umaga, na-harvest na yan. So bago naman talaga kunin ng mamimili yan, so nililinisan muna. Ito ang tagalinis. Say hi naman kayo dyan. Yan ang taong linis tayo ng masipag. Yan. Para makinis. Okay. Pupunta sa palengke. Yan. Tapos meron pang bubuksan na yung mga nakasako. Ayan guys, ang laki Ayan, ang laki niyan. Laki. Oh, gaganda. Pag nalinisan lalong kumikinis. Sa tingin nyo sir, ilang piraso kaya yan? Marami to. Marami? Isang sako nasa 20. Sir, may idea ka kung magkano ang kilo ng upo? Sa Manila ito mga nasa 25, pero dito mura lang to. 25 ang isang kilo? Ang isang piraso yata. Ang isang piraso. Ay, by piraso pala. By kilo. Pero dito siguro per kilo. Per kilo kasi dito dito sa probinsya. Doon yung sa Manila, yung nabibili namin, ganito 25 na to. Per piraso. Piraso. Sa Maynila daw per piraso, dito per kilo ang bintahan kasi kikiluhin yan. By piraso ba? By piraso to ang binta? By piraso din pala, hindi per kilo. So palagayin natin to. Sir, halimbawa palagay natin nasa 20 ang isang piraso. Estimate mo magkano kaya lahat to? Dito mo estimate yan, malaki-laki din yan. Sa tingin ko, magkano ang isa dito? 10 lang? 10 lang pala. Mas mura dito kasi pag dito ka kumuha sa pinakapuno talaga. Mura talaga. Mura kasi lalo na siguro kung ikaw pa ito mag-harvest. Oh, ganito, malaki na to. Kano to sa Manila. So, ano din pala, may kinikita rin pala yung mga biyahero niyan. Kasi ang kuha niya pala sa puno, yung isang, incluso na ata ito, maliit malaki, no? Incluso na siya. Yung presyo niya, 10 lang. Tapos ang binta doon sa Maynila. Magkano yun, sir? Depende sa laki. Pinagbabasihan na sa laki. Kasi dito kasi, pagka kumuha ka dito, pag tinatawag na incluso, maliit o malaki, babayaran mo yung 10. O yung ganyang kalaki daw, 20. Saan siya? Sa Maynila yan? 20. Depende sa laki. Depende daw sa laki. So ano sir, may buyer ka na ba? May buyer ka na? Meron na. Mayroon na. Bago naman talaga pala pupunta yung buyer dito, kailangan pala malinis na, kaya inuhugasan muna ni sir. Huhugasan lang tapos air dry lang. Ganun. Ibig sabihin pala sir, may proseso pa bago mabenta? Siyempre kailangan malinis na siya. Kasi ikakamada na lang yung pagka ilalagay sa tracking. Ganun. Sir, pag natuyo yan, pupunasan pa ng mantika para makintab? Hindi na. Bahala na yung nito, didispose sa labas. Okay. Masisira kasi kapag may mantika, pag nainitan. Magigisa. Nagigisa na, bangot na lang kayo po. Anong bangot niyan, sir? Pwedeng sardinas o di kaya corn beef, gisa-gisa mo. Pero pinakadabis dito yung sariwang isda sa bawan mo. Yung tinatawag ditong kusido dito sa Bicol. Yung sinasabi ni sir na sa bawan yung upo, kusido. Tapos yung may tinatawag naman na paksiw, yung sinabawan. Ang pampaasim niya yung suka. O kamatis. Yung sabi naman ni sir na isda, sariwang isda, ang pinampaasim naman dyan,
Kamatis tsaka kalamansi. Sir, pag nag-harvest yan, sir, mga ilang araw naman para palilipasin para makapag-harvest ka uli? Siguro 3 days. 3 days? Hindi kaya matagal na yan, sir? 3 days? 2 to 3 days. Sagad na yun. Ah, sagad na yon. Kasi pag lumagpas, malalaki na, no? Titigas, no? Matigas na. Sir, ganito ba talaga ang hanap buhay mo dito sa probinsya? Nagtatanim ka lang? Siyempre, pagtatanim talaga, pagkatapos ng palay, kung anong gusto mong tanimin, ganito, gulay, o di kaya minsan pakwan, Ah, ganon. palaya. Sir, bukod sa pagtatanim mo, may mga alaga ka ring hayop dito sa probinsya? Marami. Manok, baboy, May baboy ka, sir? Pwede makita? Gaano kalalaki na yon? itik, Marami din yung itik mo, sir? nandoon sa palayan. Nakakawalan ko na lang. Pinapakawalan mo? Sir, nangingitlog na siya? Oo, pagka nabubusog yung mga itik, talagang kusang, pag nabubusog sila, kusang nangingitlog yan. Sa umaga, sir, mga ilang tray ang nakukuha mong itlog? Kunduan daw. May na-interviewin to. Nawawala ng pasagot. Kaya makipagkaarap ko para interview. Paurang mo naman. Sir, buti pa to si sir na nakakasagot sa akin. 50 tray daw sa umaga ang nakukuha. Yung itlog ng itik sa umaga. So, hindi kasi sa itlog, pagbusog ang itik, maraming gabi-gabi nangingitlog. Gabi-gabi nangingitlog. Sir, pag halimbawa hindi siya busog, nangingitlog pa rin ba? Ikaw nga, hindi ka makapagtrabaho na gutom ka eh. Parang ganun din yun, hindi mangingitlog yan. Pinasakalyan pa ako ni sir Okay yan. Sir, ibig sabihin pala sir, yung itik mo, ano yan sir, sinusuga mo ba o pinapakain mo lang yan sa kulungan? Parang state kalabaw yan. Papastulan mo. Papastulan din pala. Papakawalan mo doon sa pinatanggalan ng palay. Sa pinaganihan. Pinaniyan. Doon. Ipapalagay para sila mabusog. Para marami silang itlog. Bukod sa itik sir, ano pa alaga mo dito? Kalabaw. Kalabaw. Ilang kalabaw mo din sir? Marami pinakawalan ko. Mga 10. Mga 10, ang dami nun. Bukod dun sir sa kalabaw, mayroon ka pang ibang mga alaga dito? Meron. Farmers. May kambing, may baboy, May itik, may pato, may pabo, may manok. So madami. Pag nasa probinsya marami. Ayan. Bukod dun sir sa may fish pan ka din? Ayun, pispan wala. Wala. So dito daw sir sa probinsya, mas mainam daw may fish pan ka para anytime may pangulam ka. Kasi malaki po na pag may pispan. Ito alaga Come on. Yan yung alaga niya, ang bait 8 minutes na At 3 minutes na.